Treasure Hunting Weekend. Tayo ngayon ay papunta sa isang ka-TH na meron daw siyang site sa kanyang niyugan, sa kanyang cocoa tree plantation. Ay meron daw mga foreigner na napadpad doon at naghanap ng mga marker for treasures. Kaya naisipan niya na ipa-scan ito, ang lugar, ipa-detect niya, ipa-survey, baka merong nakabaon na item. At meron na nga silang ginawang hukay diyan, nagbakasakali lang. Pero wala silang nakuha. Kaya ito, atin i-survey, atin i-scan ang itong area na ito. Medyo malawak. Ngayon, dito natin malaman kung ano talaga ang meron sa lugar na ito. Para matapos na yung pag-iisip na merong nakabaon diyan. After natin ito ma-scan ay malaman natin kung anong value, mataas ba, malaki ba ang value, at ito nga ba'y pwedeng treasures. Okay, ang maganda lang kasi sa scanner na ganito ay malalaman mo ang value ng kanyang ma-detect. Meron siyang grado, parang rating. Merong mga numero na magsasabi na malaki ang tsansa na item. Halimbawa, kung mineralized rock lang or magnetic rocks, aabot yan sa nasa 500 to 1,000. Minsan aabot ng 2,000 sa kanyang grado. Ngayon kung yan ay metal, aabot siya sa 5,000 hanggang pinakamalaking volume aabot sa 20,000. So 5,000 to 20,000 na rating ng proton elec ay pwede siyang volume of precious metals. Pero hindi pa rin natin masabi na ginto kaagad. Kailangan pa rin ng analysis kapag meron kang proton elec. Hindi lahat ng, sabi nga, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi lahat ng kulay dilaw ay ginto. Ganon din sa scanning. Kahit precious metal na yan, ay pwedeng precious metal lang talaga yan. Pwedeng tunituniladang copper, bronze, aluminum, kanyan. Sorte lang kung ang na-detect na volume of precious metal ay sabihin natin platinum or palladium or gold, kasi yun na talaga ang atin hinahanap. Okay, merong mga na-detect. Of course, magpupula yan. Pero, malaman mo rin kasi na hindi treasure kasi sobrang babaw. Nasa isang dangkal lang ang kanyang lalim. Kaya hindi pa rin ito treasures. Kasi hindi naman magbaon ang hapon ng isang dangkal lang ang lalim. Kaya isa din yan sa analysis. Kapag sobrang babaw, hindi umabot ng 2 meters o kahit 1 meter lang, hindi umabot ng 1 meter, ay hindi yan ibinaon. Kasi kung magbaon naman talaga ang tao, hanggang balikat natin ang lalim ng pagbaon. Kung isang tao lang ang naghukay, ang kayang hukayin ng isang tao ay hanggang balikat. Kasi hindi niya maitapon yung lupa sa kanyang pinapala, ay hindi niya maitapon pa itaas. Kaya hanggang balikat lang. Pero kapag big deposit, marami kasi ang naghukay, pwedeng aabot sila talaga sa malalim. Okay, so dito ay matatapos na ang pag-iisip natin ng ating mga ka-TEDs tungkol sa lugar. Kaya makamove on na tayo. Ito ang maganda kasi kung ano lang tayo, wala tayong ganyan na mga scanner, ay mapilitan tayong maghukay kahit meron tayong ma-detect.
Kasi itong ating mga manual na gamit, makapag-detect din talaga itong mga dowsing, mga pendulum, mga jump wand, at kung ano pang mga manual na gamit, nagdi-detect yan ng magnetic rocks, ng mineralized soil, ng nakabaon na matagal na bagay, ng void space, example na baon na septic tank, na baon na kwarto, na baon na box, na-detect yan ng mga dowsing ng mga manual. Pero hindi niya alam kung anong value kasi wala siyang reading. Sinubukan namin to. Ang lahat ng ma-detect ng dowsing namin ay ini-scan namin. Meron din siyang pula. Nag-rehistro ang pula na image pero hindi malaki ang value at hindi rin malalim. Kaya malalaman natin na hindi treasure. Ngayon kapag ang lalim ay pasok sa Yamashita Treasures na mga pagkabaon, halimbawa 2 meters, pasok na yan for giveaway and small deposit. And then kung aabot ng 7 meters, lalong pasok sa lalim ng Yamashita. And then aabot siya ng 15, 30, ganyan, big deposit na, 30 meters. Kasi ang scanner na katulad nito, aabot siya ng 40 meters. Maximum of 50 pero sabihin natin 50 lang talaga ang kanyang maabot. Kasi yung 50 meters deep ay ano yun, testing sa kumpanya at hindi yung testing sa actual na lugar. At meron ding classification ng soil ito. Katulad dito, sandy soil ito kasi malapit sa dagat. So ang ating setting sa pag-detect ay sandy soil. At iba rin ang reading kapag ilagay mo yan sa clay or gravel or stone, ay iba rin ang reading kumpara sa sandy. Kaya yan ang maganda. Sa bawat lugar mayroong ibang klaseng lupa, ibang klaseng karakter, ay doon mo rin siya iset para mabasa niya ng tama. Ayan, pero ano pa rin yan, mas mataas lang na tsansa sa 50. So kapag may scanner, pwedeng 60 to 70% ang chances na makakuha according to analysis. Sa analysis pa rin yan, hindi pwedeng hindi analyze ang inyong mga ini-scan na lugar. At dito lumalabas na napakababaw ang ating mga na-scan. So hindi ito pwedeng treasure. Pwedeng mga nabaon lang ito ng mga basura na matagal na. At pwedeng ito nung bagyo siguro. Mga nabaon na mga yero. Mag-detect din kasi yan kapag nabaon. Pero ang maganda rito sa scanner na ito, hindi siya mag-detect ng bago pa lamang binaon. Halimbawa, 3 araw pa ng naibaon na metal, magkaroon siya ng reading pero mahina. Pero kapag matagal na siya, kinakalawang na siya sa ilalim ng lupa, diyan na lumalakas ang kanyang detection. Siguro dahil grounded na siya sa lupa. Halimbawa 1 year na nakabaon, mag-detect na yan. Lalo na kapag 50 years or itong Yamashita Treasures, pulang-pula talaga yan at malakas ang value. Ayan, baka magtaka kayo sa mga bago pa lamang merong ganyan, bakit hindi nag-detect ang inyong ibinaon na bagong-bago pa? At bakit mahina ang detection? Hindi aabot ng 5,000 kapag bago lang ibinaon. Kaya, ayan, maraming sikreto ang proton elic. At ang panghuling sikreto niyan ay ang 3D animation niya. Yung makita mo ang 3D image ng na-scan. Kung ito ba'y makapal o manipis. Yun ang ganyang pinaka-ultimate na feature. Kaya nga lang, magtaka kayo sa mga merong bagong ganyan.
bakit walang 3D. Walang 3D ang bago pa lang na nabili nyo. Kasi ang 3D apps niyan ay binibili. Binibili pa rin sa kumpanya. Ang kanyang compatible ay yung Asoba 3D apps, tsaka yung Voxler 3D apps. At mahal yun, kaya hindi lahat ng may Asoba, hindi lahat ng may Proton LV16 ay mayroong 3D kasi mahal. Kaya magpa-install na lang kayo sa inyong mga nabilhan. At kung gusto niyong bumili, sa Bourbon pa rin, sa ating kaibigan, tawagan niyo si Roniel 0975-6675-030 at magtanong lang. Ngayon mura na yan, nasa 800 lang yata sarado. Noon 850 yan noon. Pero ngayon nasa 800 sarado na siguro. Plus may discount kayo na konti. Kapag sinabi niyo akong nagrekomenda, automatic mayroong discount yan. Kaya yun, tawagan nyo na lang for inquiry. Okay, at ngayon nalaman na natin na walang malakas na reading sa lugar. Kaya negative na siya sa ating detection. Lalo na ay wala siyang mga marker. Wala siyang marker na kahoy, wala siyang marker na bato. So kulang ang kanyang element. Kulang para sabihin natin na may treasure. History ay meron kasi lahat naman ng sulok ng Pilipinas ay may Hapon. Kaya ang history ay hindi gaanong credible. Kasi meron ding mga mga lulo yung nagsasabi na nagkakampo ang Hapon, yun pala ay nagpahinga lang, napadaan lang. Kaya ang history ay isa lang siya sa element, pero ang pinaka maganda ay marka. May marka, may marker, may signs ang lugar. Maganda kung may live pointer. Wala nang live pointer ngayon. Kasi 80 years ago na ang gera, so hindi na makakalakad kung merong live pointer. May sakit na. Kaya mahirap na yun. Okay, so maraming salamat sa ating mga katiyats na nag-imbita dyan. At least nalaman natin na mga trusses lang ang nariyan, or hindi talaga siya mga precious ang nasa ilalim ng lupa sa area na ito. Kaya hanggang sa muli mga katiyats, maraming salamat sa pagsubaybay sa ating channel at pag-subscribe. See you on our next treasure hunting weekend. Paalam!